Minsan, pinagbabawalan tayo ng mga magulang natin. Hindi para kontrolin, kundi para ituwid ang landas natin. Kailangan lamang nating makinig at magtiwala, lalo na kung alam natin sa ating mga sarili na hindi pa natin kayang tumayo sa sarili nating mga paa. Dahil sa bawat pagsuway natin sa kanila ay pwedeng magdulot sa atin ng kapahamakan. Katulad na lamang ng karanasang ibabahagi ko sa inyo. Aris, may problema tayo. Ano ka mo? Hindi kita marinig. Bakit ka ba bumubulong? Maririnig ako ni Mama. Kaya pwede ba, makinig ka munang mabuti? O sige. Sige, ano ba yun? Buntis ako. Ano? Teka, paano? Aris, anong gagawin ko? Sigurado ka ba? Oo nga. Aris, mapapatay ako ni Papa kapag nalaman niya to. Anong gagawin ko? Hindi ko alam. Paano ba nangyari? Paanong nangyari? Aris naman, dalawa tayong gumawa nito tapos tatanungin mo ko kung paano nangyari. Huwag ka magalit. Nag-iisip nga ako ng dapat nating gawin eh. Natatakot ako. Paano kapag nalaman nila, Mama? Itatakwil nila ako. O kaya, baka kung anong magawa nila. Ako din naman eh. Alam mo ako lang inaasa ng mga magulang ko. So anong balak mo, ha? Pababayaan mo ko? Aris, pinabalaan kita. Hindi mo ako pwedeng pabayaan. Oo na. Anak ko din naman yan, kaya pananagutan kita. Magtiwala ka lang sa akin. Siguraduhin mo lang, ha? Pero, paano natin naaminin sa parents ko? Baka magalit sila sa akin. Natural magagalit sila. Baka nga hindi pa nila matanggap yung bata eh. Alam mo namang ayaw nila sa akin para sa'yo, di ba? Ano nga ang gagawin natin? Akong bahala. Bukas magkita tayo. 18 years old ako noon, Ingkong, nang mangyari ang nakakakilabot na karanasang kong ito. Pasaysa na rin kung hindi ko babanggitin ang tunay na detalye ng mga taong sangkot dito. Para na rin sa proteksyon ng bawat isa. Pinagbawalan ako ng mga magulang ko noon na mag-boyfriend hanggat hindi pa ako nakakatapos ng pag-aaral. Wala namang problema sa akin noon dahil pursigido rin naman ako makapagtapos. Nabago lamang ang lahat nang makilala ko si Aris. 18 years old din siya noon at bantay sa computer shop na madalas naming tambayan ng mga kaibigan ko. Bata pa'y nagtatrabaho na talaga siya para pantusto sa pag-aaral niya. Kaso hindi na siya nakatapos ng high school kasi hirap din ang pamilya nila sa buhay. Kailangan niyang kumayod para matulungan ang mga magulang niya sa pagtataguyod ng pamilya nila. Guwapo si Aris. Mabait siya sa akin, malambing, at yun ang kahinaan ng mga kabataang katulad ko. Dahil nga sa kapusukan at kuryosidad na rin, pati na rin sa udyok ng barkada, ay naging magkarelasyon kami ni Aris. Itinago ko ang relasyon namin sa mga magulang ko kasi alam kong magagalit sila at baka paghiwalayin pa kami. Tipikal na problema ng mga kabataang katulad ko na naging marupok at pasaway sa utos ng mga magulang. Pero walang lihim na hindi nabubunyaga. Nalaman pa rin nila ang relasyon namin. Nagalit ang mga parents ko sa akin at tulad nga ng inaasahan ko ay gusto nila kaming paghiwalayin. Noong panahon na yon ay hindi ko na kaya makipaghiwalay pa kay Aris dahil buntis na ako. Natatakot naman akong aminin yon sa mga magulang ko. Ang naisip naming solusyon ni Aris ay magtanan na lamang kaysa harapin ang galit ng mga magulang namin. Nagkasundo kaming pumunta sa probinsya. Hindi ko na lamang babanggitin para sa privacy ng lugar. At isa pa, hindi ko rin naman alam ang eksaktong lugar kung saan nangyari ang karanasan kong ito. Ang naalala ko lamang ay nasa terminal kami ni Aris at naghihintay ng bus papuntang probinsya. Probinsya ng kaibigan niya yon. Tapos doon namin sana balak magsimula ng bagong buhay. Aris, natatakot ako. Tama ba itong gagawin natin? Trisha, ito na lang ang naisip mong paraan para sa problema natin. Ikaw ba?
May naiisip kang solusyon? Wala. Natatakot ako kay Papa. Baka mapatay ako noon kapag nalaman na buntis ako. Yun naman pala eh. Kaya huwag ka na mag-alala. Di naman kita pababayaan eh. Relax ka lang, sagot kita. Pagdating natin sa probinsya ng kaibigan mo, ano nang gagawin natin? Basta magtiwala ka sa akin. Patutunayan ko sa papa mo na kaya kitang buhayin. Gagawin ko lahat para maging maganda ang buhay natin. Pero... Lisa, nagsisisi ka ba na sumama sa akin? Sabihin mo lang para hindi tayo nagsasayang ng panahon dito. hindi naman sa ganun. Pero, nag-aalala ako sa pwedeng mangyari. Paano kung hindi pala natin kaya? Bata pa tayo, Aris. 18 years old lang tayo. Anong trabaho ang naghihintay sa atin? Hindi pa tayo tapos sa pag-aaral. Ayan ka na naman eh. Wala kang tiwala sa akin. Sasama ba ako kung wala? Ang akin lang naman gusto kong makasiguro. Ang nega mo naman. Wala pa nga tayo doon kung ano-anong iniisip mo. Magtatrabaho naman ako eh. Hindi kita haya maghirap. Tsaka nangyari nang nangyari. May iba ba tayong choice? Pero kasi... Kung ayaw mo, edi bumalik ka na sa papa mo. Bakit sumama-sama ka pa sa akin kung ganyan na wala kang tiwala? Bata pa ako, rumarakit na ako. Kaya ano kinakatakot mo? Kaya ko magtrabaho para buhayin ka. Nako, itong mga kabataang ito mapupusok. Akala ninyo, ganun lang kadali ang buhay? Sus Mariosep, magtatanan ngayon, pero kapag nakaranas na ng hirap, sa magulang din magpapasaklolo. Napaka-chismosan mo na matandang to. Hayaan mo na lang. Huwag mo nang pansinin. Tingin ko, wala pa kayo sa hustong gulang. Mahirap mabuhay at bumuo ng pamilya kung hindi pa kayo handa. Ah, Lola, kilala ba kita? Kilala mo ba kami? Aris, huwag mo ang patulan yung matanda. Epal kasi. Nasa waiting area kami noon para hintayin ang susunod na bus. Katabi namin ang isang matandang babae na mukhang probinsyana at parang baliw pa dahil sa ayos niya. Ang dami mga kwintas na nakasabit sa leeg niya. May mga kung ano-anong supot pa ang nakatali sa bewang niya. Ang akala ko nga naglalako lamang. Pero mukhang pasero din pala siya. May pagkatsismosa pa kasi nakikinig sa usapan namin. Aris, sigurado ka bang may trabaho ka na kapag nandun na tayo? Baka kasi hindi kasya ang ipon natin sa upa pa lang ng bahay. Ang kulit mo naman eh. Sigurado nga yun. Ipinasok ako ng kaibigan ko sa tita niya bilang hardinero. Mayaman daw ang tita niyang yun dahil may asawang foreigner eh. Baka nga kailangan din nila ng kasambahay. Eh di, doon ko na rin para di na tayo uupa. Pwede naman stayin daw eh. Aris, ano namang alam ko sa gawaing bahay? Tsaka alam mo naman ang sitwasyon ko, di ba? Natututunan naman ang paglilinis ng bahay. Tsaka ngayon lang naman eh, habang wala pa tayong pera. Kapag nakaipon na tayo, edi tsaka ka magbuhay senyorita ulit. Ay nako, mga kabataan talaga, oo. Napakasimpleng mag-isip. Pero ang lakas ng loob na bumuo ng pamilya. Lola, hindi mo madalas ituro ng matatandang katulad mo na huwag makikinig sa usapan ng iba? Eh kanina pa kayo eh. Aba, malamang na maririnig ko kayo. Katabi lang ninyo ako eh. Eh kung mag-uusap kasi kayo, dapat doon sa wala kayong katabi. Abat pilosopo pa kayo? Tapos kapag pinapatulang kayo, magpapa-victim kayo? Sinasabi ko lang ang totoo. Iba po yung nagsasabi ng totoo sa nagpapa-epa lang. Aris, please naman Huwag mo nang patulan. Ano ka ba naman? Namimihasa eh. Ne, mukhang anak mayaman ka. Sigurado ka ba sa desisyon mong sumama sa lalaking ito? Abay, mag-isip-isip ka. Hindi madali ang buhay. Lola, namumuro na kayo ha. Hindi ba tinuro sa inyo na huwag sumabat sa usapan ng iba? Aris, sinabing huwag mo nang patulan si Lola. Halika na, nariyan na yung baso. Sumakay kami sa bus at pumuwesto sa gitna. Yung matanda naman ay naupo sa side namin. Nakatapat pa ng inuupuan namin ni Aris. Nakita ko nga ang pagsimangot ni Aris. Kaya bago pa niya ulit mabasto sa matanda, ay nakipagpalit na ako ng upuan. Hindi pa man napupuno ang bus ay lumarga na ito. Ayos na rin yun.
kasi hindi na namin kailangan pang maghintay ng ilang oras. Ang pinagtataka ko lamang, halos marami pang bakanting upuan. Aalis na tayo. Hindi pa puno ang bus Hindi po kasi peak season ngayon, Lola. Walang gaanong mga umuwi sa probinsya. Baka mamaya, singilin ninyo kami ng dobleng pamasahe ha. Makakapaghintay pa naman ako hanggang mapuno ang bus. Huwag po kayo mag-alala. Bawal po kaming maningil ng dobleng pamasahe. At saka hindi po to jeep, Lola. Kumalma po kayo. Aba, mabuti na yung maliwanag. Sakto lang itong pamasahe ko Hapon na nang umusad ang bus. Noong una, na-enjoy ko pang tanawin sa labas. Hanggang sa unti-unti na kaming abutan ng dilim sa daan. Nag-stop over ang bus para sa hapunan. At nang umandar ulit ito, ay nagpasa na akong matulog na lamang. Komportable naman ang pagtulog ko kasi nakaalalay sa akin si Aris. Hindi ko na namalayan ang oras hanggang sa bigla na lamang akong nagising dahil umuga ang bus. Nagulat din ang mga kasama naming pasahero. Tapos nagsimula pang magbunganga ang isang pasahero. Natingin ko'y nasa late 30s na ang edad. Ay putya! Dahan-dahan naman, Manong. Diyos ko, natutulog ang tao Nasaan na ba tayo? Pasensya na po kayo. Hindi nga po namin maintindihan kung bakit rough road dito Sobrang dilim sa labas Wala man lang mga poste ng kuryente. Nasaan lupalup ba tayo? Ilang beses na ako nakauwi sa probinsya pero walang ganitong nadadaanan. Oo nga, iba rin ang kutob ko sa lugar na ito. Teka, naliligaw ba tayo? Pare, nasaan na ba tayo? Parang ibang ruta tong dinaanan mo Tinanong ng konduktor yung driver na nakatanaw sa labas ng bintana. Headlights na lamang ang tanging liwanag sa daan namin. Pasensya na po kayong lahat. Hindi rin po alam ng driver natin kung nasang lupalop tayo. Hindi niya alam. Siya itong nakahawak sa manibela. Pambihira naman Hindi ka naman yata kasi driver talaga First time kong maka-encounter ng bus na naliligaw Ano, tanga ka lang o sadyang hindi ka lang talaga driver? Teka, sir. Huwag naman po kayong magsalita ng ganyan. Sir? Sa kapal ng makeup ko? Sa ganda ng damit ko? Tatawagin mo akong sir? Nangiinsulto ka ba? Hindi naman. Anong gusto mo itawag ko sa'yo? Ma'am? Leche ka? Kayo na tong may kasalanan? Kayo pa tong bastos at walang modo? Teka, huwag kayo magtalo at wala naman sigurong may gusto sa nangyari. Siguro ay bumalik na lang tayo sa dinaanan natin para hindi na tayo mas lalong mapalayo pa. Anong walang may gusto? Iniligaw nga tayo ng driver na yan Sa tinagal-tagal kong pabalik-balik sa probinsya, hindi naman ganito ang daan. Hindi rough road, maayos ang kalsada. Kaya nga po babalik na lang tayo at para makabalik din sa tamang ruta. Kaya pwede po ba, ma'am? Manahimik na po tayo, ma'am. Ano pa ba magagawa namin? Tatanga-tanga yung driver. Iligaw ba naman ang mga pasahero? Umamin ka na nga. Hindi ka talaga driver, no? Hindi mo alam ang tamang daan. Nagdadabog na nagmaneho ang driver. Masama pa ang tingin niya sa nagbubungangang bakla. Para bang gusto niyang sugurin at suntukin. Hoy, bakit ka ganyan makatingin? Galit ka? Wala kang karapatang magalit dahil ako ang may karapatang magalit. Pasahero ako dito. Nagbabayad ako ng tamang pamasahe. Kaya gawin mo din ang tama ang trabaho mo. Nagmaniobra ang driver para makabalik sa pinanggalingan namin. Pero hindi pa man kami nakakalayo sa lugar na yun ay biglang gumewang na naman ang bus. Tapos pumutok pa ang gulong nito. Nagsigawan sa takot ang mga pasahero. Napakapit naman ako kay Aris dahil sa takot at pagkahilo. Ay, Diyos ko! Papatayin mo ba talaga kami? Ano ba namang klaseng driver ka? Wala bang orientation at training sa kumpanya ninyo? At nakakalusot ang mga tangang driver at konduktor na kagaya ninyo? Pare, ano ba kasi nangyari? Ano ba? Wala ba akong kausap dito? Haller! Anong nangyari? Bakit nakahinto ang bus?
Tsaka, ano yung sumabog? Pasensya na po kayong lahat. Pumutok daw ang gulong ng bus. Ano? Napakamalas naman talaga! Kung bakit kasi hindi nag-iingat? Irereklamo ko na talaga kayo. Makikita ninyo. Sir, ma'am, wala namang may gusto sa nangyari. Aksidente ang lahat. Kumalma lang po tayo dahil papalitan lang namin ang gulong. Kung gusto nyong bumaba muna kayo. Yung mga gustong umihi muna. Umihi? Bakit? May toilet ba dito? Puro puno ang nandito ah. Wala man lang bahay o mga street lights. Kung gusto mo, dyan sa likod ng mga puno. O kung ayaw mo naman, magtiis ka at manahimik. Ba't bastos ka? Sumasakit na ang ulo ko dahil sa bunganga ng bakla na walang tigil sa kakadakdak. Yung ibang pasahero naman ay nagbubulungan na lamang kahit naiinis na rin sila sa driver at konduktora. Kaso ay wala namang kaming magagawa. Kahit pa maglupasay kami sa galit, ay wala namang mangyayari. Isa pang problema ko'y nangangawit na ako sa kakaupo. Nang lalamig din ang kamay ko sa aircon na. Tapos nasusuka pa ako dahil nalamigin na rin ang sikmura ko. Aris, nahihilo ko. Para akong masusuka. Teka, pigilan mo muna. Sa labas ka na sumuka. Delikadong bumiyahe kayo na buntis yang kasama mo. Tapos, sa probinsya mo pa balak dalhin. Alam mo bang delikado ang bumiyahe sa liblib na lugar kapag buntis? Lola, problema na po namin to. Tsaka, ba't niyo naman nasabing buntis ang girlfriend ko? Masyado naman po kayong chismosa. Porke ba nagsusuka lang buntis ka agad? Nako! Unang tingin pa lang alam ko kung buntis o hindi ang isang babae. O heto, dinikdik na mga halamang gamot. Ipaamoy mo sa nobya mo. Pasensya na Lola ha. Pero pwede bang wag na kayong makialam? Yang sarili nyo na lang po ang asikasuhin nyo. Kaya na namin to. Aris, huwag ka naman ganyan. Baka gusto lang makatulong ni Lola. Makatulong? Kanina pa tayo hinuhusga na matandang yan eh. Mula pa sa terminal kanina hanggang dito, pinakikialaman tayo. Hindi man natin kaano-anong matandang yan. Totoo naman ang sinasabi ko kahit hindi ninyo aminin. Babae ako at ilan na ang naging anak ko. Alam ko kung kailan buntis o hindi ang isang babae. Bakit? Doktor ba kayo? Ba't di kaya kayo magdoktor? Mukhang dami niyong alam sa pagbubuntis ah. Aris, huwag kang magsalita ng ganyan. Ano ka ba? Lola, pasensya na po kayo sa boyfriend ko ha. Ikaw pa humingi ng pasensya? Sana nga itong walang respeto sa privacy natin eh. Sanay na ako sa ganyang ugali, Neng. O heto, amuyin mo ito kung nahihilo ka. May tubig din ako dito. Malinis ito. Binili ko ito sa terminal kanina. Thank you po, Lola. Oh, ano naman ba yan? Huwag kang mag-alala. Albularya ako at alam ko ang ginagawa ko. Ilan sa mga pasahero ay bumaba na. Inasikaso naman ng driver at konduktor ang pagpapalit ng gulong. Tatlo na lamang kaming natira sa loob ng bus, kasama ang matandang babae. Pinainom niya ako ng tubig. Tiwala naman ako kasi hindi pa niya ito nabubuksan. Habang umiinom ako, ay bumubulong naman ang matanda nang hindi ko maunawaang salita. Hindi ko alam kung para saan yun pero hindi naman ako natakot. Mas napanatag pa nga ako pagkatapos ko makainom. Inamoy ko rin ang binigay niya sa akin na maliit na bote. Hindi naman ito mabaho, hindi rin mabango, pero nakaka-relax amuyin. Nawawala ang pagkahilo ko. Trisha, baka kung ano yan nagtitiwala ka kagad sa hindi natin kakilala. Effective naman eh. Nawawala na ang hilo ko. Try mo din. Gusto mo? Hindi naman ako nahihilo eh. Bumaba na lang muna tayo para makalanghap ng hangin. Oo, mabuti pa nga. Ang daming bituin sa langit. Tapos grabe, full moon pala ngayon. Ngayon ko lang na-appreciate ang buwan. Sa Manila kasi, hindi napapansin ang ganda ng gabi eh. Buwan pa yata yung pinaglilihan mo Napapailing na lamang si Aris nang makita niyang nakadungaw ako sa bintana at nakatingin sa buwan.
Bigla namang sumabat ang matandang babae. Kahit ako'y medyo nawiwirduhan na sa kanya. Kasi feeling ko, may pagkapakialamera siya. Pero ayoko naman siyang bastusin, kaya pinagpapasensyahan ko na lamang. Nako, mga pasaway na bata talaga. Pumirmi kayo dito at hindi magandang pakiramdam ko sa lugar na ito. Hindi pa nagmintis ang pakiramdam ko. Alam kong may kakaiba sa lugar na ito. Lola, mas nakakatakot nga kayo eh. Mukha kayong mangkukulam. Aris! Ano ka ba? Huwag ka namang bastos sa matanda. Siya nga tong bastos eh. Kanina pa sabat ng sabat. Huwag mo na lang kasing patulan. Nakita mo na ngang parang may sakit sa pag-iisip eh. Bago pa sila magkainitan, ay hinila ko na si Aris pababa sa bus. Pagkababay narinig ko na naman yung isang baklang pasahero na nagbubunganga. Sa totoo lang, nakakarindi na ang bunganga niya. Mabuti na lang kasi hindi siya pinapatulan ng mga tinataraya niya. Yung ibang pasahero'y walang pakialam. Nagkanya-kanyang pwesto lamang sila. Yung iba'y pumunta sa kakahuyan para umihi. Habang yung iba naman ay nakatayo lamang sa gilid ng daan habang naghahanap ng signal. Tanging isa lamang ang may lakas ng loob na talaka ng driver, pati na ang konduktor. Ako nga ang kinakabahan kasi baka mamaya hindi na makapagtimpi ang konduktor at patula na siya. Ano yan? Bakit ganyan ang kalsada? Parang sinadya na sirain. Wasak na wasak. Nako, hindi ka pa nasanay sa Pilipinas. Sadya namang sinisira ang kalsada para lang masabing may project ang gobyerno. Close ba tayo, Manong? Kung makasagot ka, akala mo close tayo Taray, buti sana kung walang lawit. May sinasabi ka, Manong? Wala. Sige na. Umihi ka na kung iihi ka. Aba, bastos ka talaga, ano? Gusto mong umihi ako sa tabi-tabi? Bakit ba kasi walang banyo ang bus ninyo? Di sana doon ka sa bus na may banyo sumakay. Meron namang ganun eh. Pero pinili mo sumakay sa bus na walang banyo. Tapos ako aawayin mo. Aba, sasagot pa to? Yung headlights, huwag ninyo papatayin, ha? Iihi lang ako dun sa malayo. Baka mamboso ka pa eh. Kung ikaw rin lang naman ang bubusuhan, wag na uy. Hindi ako mahilig sa talong. Napapailing na lamang ako sa pagtatalo ng dalawa. Kanina pa kasi maingay ang baklang ito, kaya siguro nagagawa na rin siyang patulan ng konduktor. Tahimik na lamang akong nagmasid sa paligid hanggang nakita ko ang matandang babaeng nagbigay sa akin ng tubig kanina. Nakababa na rin siya sa bus at nakatingin sa daan na parang may kinatatakutan. Maya-maya'y natataranta itong bumaling sa mga pasaherong nasa labas. Diyos ko po, hindi maganda ito. Magsiakyat na kayo sa bus. Delikado tayo dito. Umakyat na kayo sa bus. Sa pagsigaw ng matanda, ay natigil sa paglalakad yung binabaeng mahilig tumalak. Imbis na natahimik na ito, ay nagsimula na namang magsalita. Kung pwede lang talagang magtakip ng tenga para hindi ko siya marinig. Kaso baka lalong magalit kapag nakita akong nakatakip ng tenga. Ano namang pinagsasasabi mong matanda ka? Kung gusto mong umakyat, edi umakyat ka mag-isa mo. Hoy, sino sa inyong gusto sumama sa akin para umihi? Yung mga babae riyan. Trisha, iihi lang ako sandali Dito ka muna. Sasama ako. Naiihi na rin ako eh. Oy, iihi ka ba? Halika, sabay na tayo. Sa akin ka na sumama, hindi naman mawawala yung jowa mo. Ay, ano kasi? Sa'yo ako sasama o sa jowa mo? Ano, mamili ka. Okay lang sa akin kung sa jowa mo ako sasama. Takot ka lang umihi mag-isa eh. Eh ano bang pakialam mong konduktor ka? Yang gulong ang asikasuhin mo kesa pinipeste mo ko? Marahan akong hinila ng binabae papunta sa gilid ng daan. Medyo masukal doon dahil sa mga puno at ligaw na mga halaman. Sumama na lamang ako kaysa kaladkarin pa ako nito. Pataray pa naman ang baklang ito. Kahit nga matanda'y pinapatulan, kaya para wala ng away ay sumama na lamang ako. Kahit ayoko sana. Lalaki pa rin kasi siya, kaya naiilang akong sumamang umihi sa kanya.
Halika, dito tayo iihi. Tingnan mo, baka may lalaking nagmamasid ha. Mukhang manyak pa naman yung konduktor na yun. Wala namang ibang tao. Malayo din to sa ibang mga pasahero. Mabuti kung ganon. Ano nga palang pangalan mo? Mukhang bata ka pa ha. Uuwi kayo sa probinsya ninyo? Ipapakilala mo ba ang boyfriend mo? Ay, Trisha. Trisha po ang pangalan ko. Wag mo nga akong pinopo. Nagmumukha akong matanda eh. Babyface naman ako kaya parang magkaedad lang tayo. Ako nga pala si Mina. Tapos ka na ba, Mina? Bumalik na tayo ron. Masyado ka namang nagmamadali. Matagal pa namang maayos yung gulong. Teka, nakaihi ka na ba? Oo. Ano kaya kung mauna na ako? Hintayin mo ko, kumukulo ang tiyan ko eh. Akin na lang yung bottled water mo. Abot mo sa akin, bilis. Napangiwi na lamang ako sa sinabi niya. Hindi na ako tumanggi pa. Inabot ko na lang ang bottled water na nakalahati ko na ang laman. Baka kasi talakan pa ako kapag tumanggi ako. Naduwal pa nga ako kasi hindi man lang siya lumayo sa akin nang magsimula siyang maglabas ng sama ng loob. Ayos ka lang ba, Tricia? Teka, buntis ka ba? Napaka-sensitive naman ang pang-amoy mo. Teka, parang gumagalaw yung mga damo. Baka may ahas dito. Halika na, Mina. Ahas? Naku, baka nga may ahas dito. Sandali lang, hintay mo ako. Baka tuklawin ako. Hintayin na lang kita sa gilid ng daan. Nakakatakot kasi talaga dito eh. Tapos na ako, kaya hintay mo na ako. Hindi ko na hinintay pa si Mina. Nagmadali na akong pumunta sa gilid ng kalsada kasi naggagalawan na ang mga damong malapit sa amin. Hinabol naman niya ako at kumapit pa sa braso ko. Munti ko pa nga siyang maitulak kasi alam ko namang hindi pa siya naguhugas ng kamay. Pinigilan ko na lamang ang sarili ko kasi ayoko naman na mapahiya siya. Oy, wag mo sabihing dumumi ako ha. Lalo na sa konduktor na yon. Teka, may alkohol ka ba dyan? Meron pero nasa bag ko eh. Nandun sa loob ng bus. Ayos, mabuti na lang. Bumalik na tayo sa bus kasi kailangan ko ng alkohol. Teka, hahanapin ko pa yung boyfriend ko. Hindi naman mawawala yung boyfriend mo. Etong mga germs sa kamay ko, baka kumalat to. Habang papalapit kami sa bus, ay narinig naming sumisigaw na naman si Lola na weirdo. Maliwanag naman dahil sa headlights ng bus. Kaya kitang-kita ko yung matanda na kumakaway sa mga pasaherong nasa kabilang kalsada. Hindi na rin nahaharangan ng ulap ang buwan. Kaya mas nakadagdag ito ng liwanag sa gabi. Bilisan ninyo! Tumakbo na kayo papunta dito! Bilisan nyo! Ano ba problema ng matandang to? Takbo na! Bilis! Nandyan na sila! Hoy Lola, sinong sila? Ang mga abwak! Tignan niyo ang lupa! Naggagalawan na! Abwak? Anong abwak? Mula sila sa lahi ng mga aswang na nagpapalit anyong bayawak. Dumadaan sila sa ilalim ng lupa para mambiktima. Ayos ah. Saan mo napanood dyan, Lola? O baka nabasa mo sa comics? Hindi ako nagbibiro o nananakot lang. Pagbasdan ninyo ang lupa. Kasabay ng pagsigaw ng matanda ay ang malakas din na sigaw ng konduktora. Takot na takot ito habang itinuturo ang direksyon ng kabilang kalsada. Tangina, ano yun? Hinatak yung bata sa ilalim ng lupa! Ano raw? Anong nangyayari? Sino daw ang hinatak? Ewan ko. Sinasabi ko na nga ba? Nandito na mga abwak. Magsisakay na kayo sa loob ng bus. Ay, mga peste! Ang malas ng gabing to! May mga tangang konduktor at driver. Naligaw ang bus tapos may weirdo pang pasahero. Nakakaputya! Bahala kayo sa buhay ninyo! Totoo nga! May humila sa bata mula sa ilalim ng lupa! Malakas na napamura ang konduktora habang itinuturo ang isang babae na palingon-lingon habang tinatawag ang anak nito. Bumalik pa ito sa masukal na pinanggalingan dahil akala nito na naiwan doon ang anak. Tinawag naman ng konduktor ang babae habang takot na takot.
Manang! Bumalik ka rito! May kumuha sa anak mo! Manang! Naku naman, ang tigas ng ulo. Sinabing pumasok na lahat sa loob ng bus. Akmang lalapit na yung lola sa babae. Pero mabilis siyang pinigilan ng konduktor. Hoy! Lola! Huwag ka na lumapit doon! Dito ka na lang! May humatak talaga doon sa bata! Kaya ko ang sarili ko kaya wag mo akong pigilan. Ano bang nangyayari? Sino daw ang hinatak? Yung anak ng babae, nakita ko may humatak sa bata papunta sa ilalim ng lupa. Hinatak papunta sa ilalim ng lupa? Teka, nagda-drugs ka ba? Kaya siguro tayo napadpad sa lugar na to, no? Dahil wala kayo sa wisyo ng driver na kasama mo, no? Mga adik pala kayo eh! Hoy! Dahan-dahan ka sa pagbibintang mo ah! Pwede kitang kasuhan dyan! Kayo na nga itong nagdala sa amin sa punyetang lugar na to. Tatakutin mo pa akong kakasuhan? Ipatanggal kaya kita sa pinagtatrabahuhan mo. Anong klasik ang konduktor? Sir, o ma'am, o kung ano ka pa. Kanina pa ako nagtitimpi sa'yo ah. Pikon na ako. Kahit sino maririndi sa bunganga mo. Bakit? Anong gagawin mo? Sasaktan mo ko? Sige, subukan mo! Pasalamat ka talaga, binabay ka. Kahit paano, nire-respeto ko yung damit na suot mo. Kung hindi, nako, hindi ko alam kung anong magagawa ko. Subukan mo lang nasaktan ako. May karapatan akong magalit dahil tanga-tanga kayo ng kasama mo. Inililigaw ninyo ang mga pasahero tapos magagalit kayo sa akin? Ang kapal na mukha mo, ha? Patuloy sa pagbabangayan ng konduktor at si Mina. Nagsimula na rin magsalita ang ibang mga pasahero. Mas lalong dumami ang galit sa driver at konduktor. Kaya nanahimik na lamang ito. Kinakabahan na ako noon kaya hinanap ko si Aris. Mukha naman kasing seryoso ang konduktor. Nakikita ko sa mata niya ang takot at pagkagulat. Kaya alam kong totoo ang sinasabi niya. Pero wala namang magpapatunay dito. Kasi wala namang ibang nakakita sa nangyari. Sa paglingon-lingon ko ay nakita ko si Aris na paparating. Kunot ang noon nito habang hawak ang cellphone. Mabilis ko naman siyang nilapitan. Aris, saan ka ba galing? Kanina pa kita hinahanap eh. Umihi lang ako. Tsaka naghahanap ako ng signal. Gusto ko sanang tawagan yung tropa ko para siguruhin may susundo sa atin pagdating sa terminal. Ano ba nangyayari dito? Ba't may bata raw na hinatak? Hindi ko alam. Wala namang ibang nakapansin eh. Pati nga ang kasamang nanay ng bata, hindi napansin kung totoo ang sinasabi ng konduktor. May humatak daw sa bata mula sa ilalim ng lupa eh. Imposible naman kasi yun. Hahatakin mula sa ilalim ng lupa? Sinong gagaguhin niya? Mas gago pa yung mga tropa ko sa Maynila. Kaya wag niya akong susubukan. Huwag ka nalang kumibo. Hayaan mong iba na lang ang magalit sa kanila. Baka mapaaway ka pa eh. Lalo akong nenervyusin yan. Pahamak naman itong nasakyan natin. Wala pa namang ibang bus na dumadaan. Para sana makalipat na lang tayo ng masasakyan. Yan nga rin ang ipinagtataka ko. Kanina pa tayo dito pero wala pa akong nakita na ibang sasakyan na dumaan. Tsaka tingnan mo yung paligid. Parang nasa gubat na tayo. Sinadya nilang gawin to. Iniligaw nila tayo. Pero bakit naman nila gagawin yun? Baka balak tayong pagnakawan ng mga yan. Nakakatakot ang paligid namin. Ang kalsada'y wasak. Ang magkabilang gilid ng daan ay puro puno. Tapos lalong nagpapatakot sa akin ay ang isinisigaw ng matandang babae habang pilit na pinasasakay sa bus ang mga pasahero. Lahat sila'y nakatingin lamang kay Lola. Nagtataka. Ang iba naman ay natatawa habang napapailing. Ang iba naman ay nagsimula na ring ilabas ang galit sa driver. Bakit magtitigas ng ulo ninyo? Pumasok na kayo sa loob ng bus. Totoong sinasabi ng konduktor. Maniwala kayo. Oy Lola, nagda-drugs ka rin ba? Para kang nababaliw eh. Kung ayaw mong maniwala, sige. Dumito ka. Pero kayong dalawang bata kayo. Akyat sa taas. Bumaling sa amin ang matanda at inutusang umakyat sa loob ng bus. Hinatak pa niya ang kamay ko para lang paakyatin. Agad namang tinapik ni Aris ang kamay ng matanda. Mabilis naman akong pumagitna sa kanila
kasi baka magkasakitan pa sila. Lola, hindi mo kami apo. Kung makautos ka sa amin, parang pinapalamon mo kami. Hindi ka nga namin kilala eh. Aris, huwag ka namang bastos sa matanda. Kausapin mo naman ng maayos, please lang. Buntis ang itinanad mo, bata. Delikado siya dito sa labas dahil nagkalat ang mga abwak. Abwak? Ano naman yan? Mas malakas pa yata yung tama mo sa konduktor eh. Mariin na lang akong napatakip sa tenga ko. Lalong sumasakit ang ulo ko dahil sa ingay ng paligid. Ang daming nagrereklamo. May mga nagsasagutan. Tapos dumagdag pa si Aris. Lola, naniniwala kayo sa akin? Hinatak talaga yung bata. Hindi ko nakita kung sino o ano humatak sa kanya. Ang bilis ng pangyayari. Nakita ko na lang siyang biglang lumubog sa ilalim ng lupa. Oo, at alam ko kung anong klaseng nilalang sila. Mga abwak. Kaya delikado tayo dito. Habang nagkakagulong ibang pasahero pati na ang konduktor, ay pumasok naman ang ibang pasahero sa loob ng bus. Pilit kong hinihila si Aris para pumasok na rin. Pero abala siya sa pakikipag-usyoso. Yung nanay naman ng bata na sinasabing hinatak sa ilalim ng lupa ay umiyak na nagtanong sa konduktor kung totoo bang nakita nito. Itinuro ng konduktor ang lugar kung saan ito huling nakita ang bata. Pagdating namin doon ay parang hinukay ang lupa. Lumuhod ang babae at nagsimulang maghukay habang umiyak. Manang, tama na. Itigil mo na yung paghuhukay. Bumalik na lang tayo doon sa bus. Halika na. Wala na yung anak mo, Manang. Nagpumiglas ang babae nang hawakan siya ng konduktor. Tapos ay muling bumalik sa paghuhukay gamit ang mga kamay. Kahit anong hatak ng konduktor ay ayaw nitong umalis sa kinaroroonan. Ilan sa mga pasero'y naawa sa matanda. Pero ang iba'y napapailing na lamang dahil hindi pa rin naniniwala sa sinabi ng konduktor. Manang, huwag kayong maniwala sa konduktor. Paano namang may hatak sa anak niyo papunta sa ilalim ng lupa? Kalokohan yun. Totoo ang sinasabi ko. Hindi ako lasing at lalong hindi ako adik. Huwag mo akong lokohin. Sanay ako makasalamuha sa mga loko-loko. Sige, huwag kang maniwala. Pero huwag mo ring hayaang mapahamak ang mag-ina mo. Ikaw, babae, umakyat ka sa loob ng bus. Bilisan mo! Buntis ka pa naman pero hindi ka nag-iingat. Lola, tinatakot mong girlfriend ko. Huwag mong hintayin na mawala ang kakarampot kong respeto sa katawan. Hindi porket matanda ka, pwede mo na kaming pasunurin sa lahat ng gusto mo. Aris, tama na yan. Alam mo, ayaw ko ng gulo. Ayoko ng away. Halika na. Yan ang hirap sa inyong mga kabataan ngayon. Ang titigas ng mga ulo ninyo. Tinuturuan kayo ng dapat ninyong gawin, pero minamasama ninyo. Hinila ko na si Aris para matigil na ang away. Mas mabuting sa loob na ng bus namin hintayin maayos ang gulong. Paakyat na sana kami nang marinig kong sumisigaw si Mina. Naku po! Si Manang! Si Manang! Diyos ko po! Si Manang! Hinatak siya sa ilalim ng lupa! Tulungan ninyo si Manang! Ha? Saan? Paano hinatak? Joke! Masyado kayong mga praning. Ano, lahat kayo nakabatak na? Puti, akala mo ba biro lang to? Nawawala ang anak ni Manang, tapos nagagawa mong magbiro ng ganyan? Hoy, huwag mo nga akong masigaw-sigawan. Konduktor ka lang. Ako, kilala mo ba kung sino ako? Gusto mo videohan kita, ha? Ipapatanggal talaga kita sa trabaho mo. Kung hindi ka lang talaga pasahero, pinatulan na kita. Noong mga panahon na yon ay wala pang Android phones. Pero may mga cellphone na ring may camera. Inilabas ni Mina ang phone at nagsimulang i-record ang nangyayari. Para daw may ebidensya siya kapag nagpa-blatter. Sige, subukan mo. Kayo, saksi kayong lahat. Gusto kong saktan ng lalaking to. Ipapablatter kitang hayop ka. Magtigil kayo! Nagkakagulo na nga eh. Nag-aaway pa kayo. Hindi ba ninyo nakikita? Sadyang iniligaw tayo dito para maging pagkain ng aswang.
Natigilan si Mina nang sumigaw ang matandang babae. Para siyang nakakita ng multo dahil nanlalaki ang mga mata niya habang may tinuturo. Yung matanda! Hinatak sa ilalim ng lupa! Tangina! Tumigil ka na kundi babasagin ko yung bunganga mo! Tumigil ka na rin kasi! Kasalanan naman talaga ninyo kung bakit nandito tayo ngayon. Kayong nagdala sa amin dito. Hindi kaya sinadya ninyo ito? Mga aswang din ba kayo? Lola, tao lang din ako. Napupuno sa bunganga ng baklang yan. Tsaka hindi ako aswang. Sa tandaan yung yan, naniniwala pa kayo sa aswang? Totoo ang mga aswang. Nakita mo din, hindi ba? Hinatak yung bata sa ilalim ng lupa. Oo nga, pero hindi naman sigurado kung aswang yun. Hoy! Tumigil nga kayo sa pagkwentuhan dyan! Hinatak yung babae sa ilalim ng lupa! Wala ba kayong gagawin? Ma'am, konti na lang talaga masasapak na kita. Nakakapikong ka na sa totoo lang. Totoo na nga! Eto! Nakuhanan ko ng video! Mina, tama na. Tara na sa loob ng bus. Hindi ba hihingi ka pa ng alcohol? Aris, sumama ka na sa amin. Natatakot na rin ako dito sa labas eh. Tsaka maginaw. Okay, sige. Mauna ka na ron. Mag-iyosi lang ako. Pero, Aris, delikadong araw. Susunod ako. Huwag ka mag-alala. Nananakot lang yung matandang yan, pati yung konduktor. Sino naman ang hatak sa ilalim ng lupa? O sige, pero wag kang magtatagal ah. Oo, saglit lang to. Mina, halika na. Masama na ang tingin sa'yo ng mga tao eh. Tsaka, kailangan mo ng alcohol, di ba? Pero totoo! Nakuhanan ko ng video yung matanda! Hindi ko alam kung malinaw ang kuha ng video pero nakita ko, hinatak talaga siya! Mina, halika na. Pumasok na tayo sa bus. Kung ayaw mo, mauuna na ako. Bakit ganyan kayo makatingin? Kung ayaw ninyo maniwala, di wag! Bahala kayo sa buhay ninyo! Padabog na umakyat si Mina sa bus. Kaya agad ko na siyang sinundana. Ibang klase rin kasi ang ugali niya. Hindi ko tuloy alam kung totoo ang sinasabi niya kasi ang galing niyang umarte at ang bilis pang magbago ng mood niya. Pagkaupo ko'y kukunin ko na sana ang alkohol sa bag ko pero bigla itong hinablot ni Mina. Siya nang nagkalkal sa laman ng bag ko para hanapin ang alkohol. Huminga na lamang ako ng malalim para pigilin ang inis ko. Grabing makatingin yung mga yon. Akala naman nila sinungaling ako. Kung ayaw nilang maniwala, di bahala sila. Hilahin sana silang lahat kung anumang halimaw yon. Mina, hindi kasi maganda yung biro mo kanina. Kaya siguro hindi na sila naniniwala sa'yo. Nabidyohan ko nga. Eto, gusto mo makita? Tingnan mo para maniwala ka. Patingin nga. Nag-alkohol muna si Mina bago niya kinuha ang cellphone na nasa bulsa. Ipapakita na sana niya sa akin. Pero nakaakyat na rin yung matandang babae na maraming kwintas at burloloy. Agad niyang tinanong si Aris sa akin. Oh, nasaan ang nobyo mo? Nasa labas pa ho. Aakyat din daw po mamaya. Nakapakatigas talaga ng ulo. Kayo na nga itong inaalala ko dahil delikado. Sa akin pa kayo nagagalit. Teka lang, bakit ganun yung kalsada? Bakit Ate Mina? Ano bang nakikita mo? Tingnan mo mabuti ang lupa. Gumagalaw, parang may gumagapang sa ilalim. Mukhang nagsasabi ng totoo yung konduktor at yung matandang babae. Lumakad ako papunta sa harap. Maliwanag ang headlights kaya kitang-kita ang kalsadang wasak. Gumagalaw nga ang lupa at parang may gumagapang sa ilalim nito. Pumunta ako sa malapit sa driver's seat at tinignang mabuti ang labas. Gumagalaw talaga ang lupa. Totoong may kakaiba sa lupa. Eto, tingnan mo na videohan ko. Malabo lang pero klaro na nasa video. Lola, tingnan mo nga din to. Tinignan ko ang cellphone ni Mina. Fast forward niya ang video para maskip ang away nila ng konduktora. Hindi sinasadyang naisentro ang video sa matandang babae na umiiyak. Natatamaan pa rin ang headlights ang pwesto nito. Kaya kahit papano'y naaaninag ang video,
Hindi pa ganong kaganda ang kalidad ng mga kamera ng cellphone noon pero klaro pa rin naman ang nasa video. Kahit parang silhouette na lang ito. May humatak nga sa babae at dinala ito sa ilalim ng lupa. Hindi na nakasigaw ang babae dahil sa sobrang bilis ng pangyayari. Santissima! Mga abwak nga! Kuta ng mga abwak ang lugar na ito! Delikado ang mga tao sa labas! Teka, anong abwak? Mina! Tama ba? Mina ang pangalan mo. Opo, pero ano nga ang abwak? Mina, tsaka na ang tanong. Tulungan mo muna ako. Tawagin ang ibang pasahero dahil may abwak sa lugar na ito. Mauubos sila kung hindi sila aakyat sa loob ng bus. Kinabahan ako sa sinabi ni Lola. Mabilis akong lumabas para hanapin si Aris. Nag-aalala ko na baka makuha siya ng mga abwak. Pagbaba ko sa bus ay kasunod ko na si Lola. Sinigawan niya ang mga pasahero habang ako naman ay hinahanap si Aris. Ne! Sinabi na huwag kang lalabas ng bus! Mas delikado ka dahil naaamoy nila ang nabubuong bata sa tiyan mo. Pumasok ka na sa loob. Pakiusap. Si Aris po kasi wala pa eh. Hahanapin ko po siya. Aris! Aris, nasan ka ba? Aris! May mga halimaw sa ilalim ng lupa! Kasabay ng pagsigaw ni Mina ay ang sigawan na rin ng mga pasahero. Marami sa kanilang hinatak ng mga abwak papunta sa ilalim ng lupa. Nagtakbuhan sila papasok sa loob ng bus. Nagkagulo na ang mga tao. Pero pilit ko pa rin hinahanap si Aris hanggang marinig ko ang boses niya. Pucha, tulong! Tulungan niyo ako! Aris! Aris, nasan ka? Anong nangyari sa'yo? Pinilit ko na kumawala sa pagkakahawak ng matanda para hanapin si Aris. Nakita ko siyang nakakapit sa isang puno habang ang mga paay nasa ilalim na ng lupa. Miss, lumayo ka na! Bumalik ka na doon sa loob ng bus dahil delikado! Nasaan na ba ang driver? Hindi pa ba naaayos ang gulong? Sari-saring boses nang naririnig ko dahil nagkakagulo na ang mga pasahero. Nag-focus lang ako sa boses ni Aris. Pilit kong tinutulak ang mga tao na nagtatakbuhan papasok sa loob ng bus. Maawa kayo sa akin! Tulungan niyo ako rito! May humahatak sa akin sa ilalim ng lupa! Tumabi kayo! Kung ayaw niyong tumulong! Tutulungan ko ang boyfriend ko! Tabi! Hinarang kagad ako ng konduktor nang lalapitan ko na sana si Aris. Hinawakan niya ang braso ko at hinatak-paakyat sa bus. Miss, ako nang bahala. Umakyat ka na. Kuya, para mo ng awa oh. Tulungan mo ang boyfriend ko! Susubukan ko, miss. Umakyat ka na dahil delikado rito. Mabilis na tumakbo ang konduktor papunta kay Aris. Hanggang bewang na nito ang nakalubog sa lupa. Hinatak ng konduktor ang kamay ni Aris at pilit na hinihila paahon. Napaaray sa sakit si Aris dahil sa lakas ng humahatak sa katawan niya pailalim sa lupa. Nakamasid naman ako habang umiiyak sa takot. Nakita kong nakatingin din ang driver kaya sinigawan ko ito. Kuya! Hindi ka ba tutulong? Pananagutan mo po ang mga pasahero mo, kuya! Umiling ang driver habang nakatingin kina Aris at sa konduktor. Hindi ko siya nakikitaan ng takot. Ayaw niyang tumulong pero hindi rin naman siya nagpapakita ng takot. Nakatayo lamang siya habang nakatingin kina Aris at sa konduktor. Walang ano-ano'y lumapit ang matandang babae at winisikan ng kung anong tubig ang lupa. Kasabay ng pagsambit nito ng kung anong orasyon. Bitiwan mo siya, abwak! Kung hindi, mananagot ka sa akin! Konting dis lang. Hahatak na kita. Ayan na. Tuluyang naiahon ng konduktor si Aris mula sa pagkakalubog sa lupa. Inalalayan siya ng konduktor
habang tumatakbo sila papunta sa bus. Nakaabang naman ako sa may pintuan para hintayin sila. Sumisigaw ang ibang pasahero na isara ang pintuan ng bus. Napansin naman ng konduktor ang driver na nakayuko pa rin dun sa gilid ng bus. Kaya sinigawan niya ito. Pare, ano ba ginagawa mo dyan? Halika na rito, umalis na tayo, bilis! Aris! Aris, okay ka lang ba? Okay lang ako. Halika na. Inalalayan ko si Aris paakyat sa bus. May mga galo siya sa katawan tapos nagdudugo pa ang binti niya. Kasunod namin ang konduktor pati na yung driver. Pagkakyat namin ay isinara na nila ang pintuan. Teka, sandali lang ho. Si Lola, hindi pa po nakakaakyat. Matanda na yan. Konti na lang ang buhay niya sa mundo. Ang importante ay yung mga buhay natin. Ang sama talaga ng ugali mo, no? Wala ka bang lola? Wala kang ina? Kaya ganyan ang ugali mo? Sinasabi ko lang kung ano ang dapat natin gawin. Babagal-bagal siya eh. Kung ano-ano pang ginagawa niya, tingnan ninyo. Parang nababaliw. Kahit na, hindi natin siya dapat iwan. Ano ba? Konduktor ka lang ha? Pasahero kami at buhay dapat namin ang priority ninyo. Mas mahalaga ang buhay nating lahat kaysa buhay ng matandang baliw na yan. Mahalaga ang bawat buhay. Naiintindihan mo ba yun? Sumilip ako sa bintana. Nakita ko yung matandang babae na nagwiwisik ng kung anong tubig sa lupa habang nagdarasal. Tapos hinahampas pa nito sa lupang hawak na baston. Mukha talagang baliw ang matanda. Lalo na yung forma nito na may kung ano-anong mga nakasabit sa katawan. Pero kahit na gano'n, ayaw ko rin naman siyang maiwan. Isa rin kasi siya sa tumulong kay Aris para makawala sa mga halimaw. Teka pare, buksan mo muna tong pinto. Hintayin natin yung matanda kasi kawawa naman kung maiiwan. Gago ka ba? Umalis na tayo dito. Baka magsigalawan na naman ang mga lupa at may lumabas ng kung anong monster dyan. Tayo na! Tumahimik ka nga. Paano kung ikaw ang naiwan sa labas, ha? Anong gagawin mo kapag iniwan ka namin? Pucha naman oh. Magsitahimik nga kayo. Itong mga kasama natin. Nawalan sila ng kasama dahil nahatak ng kung ano man sa ilalim ng lupa. Hindi nyo ba nakikita? Nag-iiyakan na sila sa takot. Ako, muntik na rin akong makuha. Napakalakas nila kaya umalis na tayo rito. Unahin nyo yung kapakanan ng marami. Please lang po. Aris! Ano ka ba? Kawawa naman yung matanda oh. Tinulungan ka niya kanina. Alam ko yun. Kaso kung hindi tayo aalis, mapapahamak tayong lahat. Kung ano ang gusto ng mas marami sa atin, yun ang masusunod. Hindi na natin kasalanan kung tatanga-tanga ang matandang iyan. Mabilis na sumilip ang konduktor sa bintana para tawagin ang matanda. Pero hindi ito lumingon. Ilang beses nitong tinawag ang matanda, pero parang wala itong naririnig. Nang umandar ang bus ay doon lamang lumingon yung matandang babae. Sinubukan pa nitong humabol, pero karamihan sa mga pasahero ayaw nang patigilin ang bus. Doon ko lang talaga nakita na magkakaiba ang ugali ng tao. Merong nagmamalasakit, meron namang walang pakialam. Ang importante ay ligtas sila, pati na ang kasama nila. At meron din namang makasarili. Walang dapat sisihin sa nangyaring to kundi kayong dalawa. Obligasyon nyo mga pasahero, kaya dapat panagutan ninyo lahat ng nangyari dito. Wala tayo dapat sa lugar na to. Hindi to ang tamang daan papunta sa destinasyon natin. Pucha, wala bang signal sa lugar na ito? Wala nga. Kung meron, edi kanina pa sana nakahingi ng tulong. Bad trip naman oh. Hoy, ikaw konduktor, kunin mo nga yung alkohol sa lapag. Ako? Oo, ikaw nga. May iba pa bang konduktor dito maliban sa'yo? Iabot mo sa akin yung alkohol. Nabitiwan ko nung binangga ako ng mga taong to. Akin na. Di kunin mo. Konduktor ako dito, hindi utusan mo. Hindi pa rin matigil ang bunganga ni Mina sa kakadakdak. Kahit ako'y naiingay na sa kanya. Pero pinili ko na lamang manahimik at magdasal para sa kaligtasan namin. Pati na yung kaligtasan ng matandang naiwan namin. Pero mukhang hindi na ito makakaligtas pa sa bagsik ng kung anumang halimaw na naghahatak sa ilalim ng lupa. Hindi pa man nakakalayo ang bus
ay hinarang na kami ng 3 mga lalaki. Maskulado ang katawan nila. Wala silang damit pang itaas, kaya kitang-kita na kumikintab ang katawan nila. Lalo tinatamaan ng ilaw ng headlights. Biglang pumreno ang bus, dahilan para magsigawan ng mga tao. Ano ba? Papatayin niyo ba talaga kami? May nakaharang sa daan natin. Tumayo ka para makita mo. Eh di pa alisin mo. Pati ba naman niya po problemahin pa namin? Iba ang kutob ko sa mga to. Pare, paandarin mo ng bus. Bilisan mo. Nakaharang sila sa daan. Sagasaan mo na. Mukhang mga aswang yung mga yan eh. Kumapit ako ng mahigpit kay Aris Nona. May sugat ang binti niya. Nakasalukuyang tinatalian niya ito ng panyo. Aris, natatakot ako. Ano ka ba naman, Trisha? Kita mong masakit yung paa ko eh. Natatakot nga kasi ako. Nandito na tayo sa loob ng bus. Hindi na tayo mahahatak pa. Kaya kumalma ka nga. Bakit ka ba ganyan? Ang init ng ulo mo. Hindi ka naman dating ganyan ah. Eh, ikaw kasi. Kita mo lang may sugat ako eh. Hindi naman ikaw ang muntik na mahatak sa ilalim ng lupa eh. Pero kung umasta ka, parang ikaw ang nasaktan. Nasaktan ako sa sinabi ni Aris sa akin ha. Sa totoo lang, parang hindi ko na siya kilala. O hindi ko lamang siya masyadong kinilala. Kaya naninibago ko sa ugaling pinapakita niya sa akin. Nakakaramdam na ako ng pagsisisi noon kung bakit sumama pa ako sa kanya. Pero hindi ko na lamang sinabi dahil baka mas lalo siyang mainis sa akin. Hindi pa rin matigil ang bangayan ng mga pasahero, lalo na si Mina. Tumayo ako para makita kung anong nangyayari. Nakita kong may nakaharang nga sa amin na 3 maskuladong lalaki. Matalim ang pagkakatingin nila sa bus. Pare, ano ba? Magmaneho ka na! Umalis na tayo rito! Tumayo ang driver mula sa driver's seat. Nakangisi ito habang nakatingin sa akin. Naglalaway siya, kaya lalo kong nakaramdam ng takot. Aris, Bakit na naman ba? yung driver, mukhang aswang siya. Naglakad palapit sa akin ang driver. Hinarang naman siya ng konduktor. Pare, ano ba nangyayari sa'yo? Kasama mo ba yung mga baliw na lalaki sa labas? Isa ka sa kanila, no? Ngumisi ang driver kay Mina. Sabi pa nito na kaya kami naligaw kasi sinadya niyang dalhin kami sa kuta ng mga abwak. Sinabi rin ito na mabuti na lamang dahil iniwan namin ang albularya. Kaya makakakilos na siya ng maayos. Lalong nagkagulo ang mga pasahero dahil sa sinabi ng driver. Kinuyog nila ang driver pati na ang konduktor. Makikisali pa sana sa gulo si Aris pero pinigilan ko siya. Paano'y nagdudugo pa ang sugat niya sa paa. Kumuha siya ng panali sa bag na dala namin para maampat ang pagdurugo. Aray! Teka lang! Wala akong kinalaman dito! Bagong pasok lang siyang driver sa pinapasukan ko! Gago ka! Magkasabwat kayo! Gusto nyo kami ipahin sa mga halimaw dito! Hindi nga ako kasama! Wala akong alam dito! Umarap ang driver kay Mina. Doon lamang siya tinamaan ng takot. Napatras siya nang maglakad ang driver papunta sa kanya. Agad namang humarang ang konduktor. Pare, alam kong matabil ang dila ng baklan to, pero please lang, huwag mong sasaktan ng kahit sino sa mga pasahero. Nagalit ang driver sa ginawa ng konduktor. Sasakmalin sana ng driver yung konduktor. Pero may ilang mga pasahero ang tumulong. Pinagtulungan nilang bugbugin yung driver. Galit na galit ang mga tao. Habang kami naman ni Aris ay nakatayo lamang sa gilid para hindi na kami masagi. Kahit papano'y tumigil na ang pagdurugo ng sugat niya. Yung mga lalaking aswang naman na nasa labas ay nagsimulang ugain ang bus. Ang lalakas nila, kaya para kaming nililindol sa loob. Nagsigawan ng mga pasahero kasi tiyak na ikamamatay din namin kapag nanatili kami sa loob ng bus. Winawasak na rin kasi nila ang bintana.
Binuksan ng konduktor yung pinto ng bus bago mabilis na lumabas. Sumunod din ang ibang mga pasahero dahil sa takot, lalo na magpalit ng anyo ang aswang na driver. Nakakatakot ang itsura niya, kaya nagsigawan ng mga tao. Halos magtulakan na sila sa paglabas, habang kami ni Aris ay magkayakap lamang sa gilid. Bumalik naman ang konduktor na may hawak na tubo. Bago pa makalapit sa amin ang aswang na driver, ay hinataw niya na ito ng tubo sa ulo. Hinampas niya ito ng hinampas gamit ang tubo, pero hindi man lamang nagdudugo ang tinatamaan. Nahawakan pa ng driver ang kamay ng konduktor at nagpambuno silang dalawa. Hayop ka! Ipapahamak mo pa ako! Mamatay ka na! Kinalabit ako ni Aris at sinenyasang lumabas. Tumango naman ako at naghintay kami ng pagkakataon para makalabas. Nang matumba ang driver at nakapaibabaw ang konduktor, ay doon ako inutusan ni Aris na lumabas. Pagkababa namin, ay siya namang pagsulputan ng mga aswang na galing sa ilalim ng lupa. Napatili ako sa takot, pati na rin ang ibang mga pasahero. Marami sa kanilang nahuli ng mga aswang bago walang awang sinakmal. Diyos ko po! Anong klaseng mga halimaw to? Tricia, humawa ka sa akin. Huwag kang hihiwalay. Dumampot si Aris ng may kalakihang bato habang hawak niya ako sa kaliwang kamay. Tatakbo na sana kami, kaso hinarang kami ng isang naglalaway na aswang. Ginamit ni Aris ang bato at buong lakas na hinampas sa ulo ang aswang. Pero parang hindi man lamang nasaktan ang aswang. Nagtago ko sa likod ni Aris habang pilit niyang nilalabanan yung aswang na humarang sa amin. Sumigaw ang isa sa mga aswang at nangilabot pa ako sa takot dahil sa sinabi nito. Buntis ang babaeng yan. Huwag niyong sasaktan, baka makunan. Mas masarap ang sanggol kapag nabuo pa ito sa sinapupunan niya. Mga hayop kayo! Huwag niyong gagalawin ang girlfriend ko! Lumingon sa akin ang mga aswang, kaya lalo kong natakot. May isang nagtangkang lumapit sa akin, pero binato ito ni Aris. Susugurin na sana kami ng aswang. Mabuti na lamang dumating yung konduktor. May dugo ang hawak nitong tubo, kaya tingin ko'y napatay na niya yung driver. Hinampas nito ang aswang gamit ang tubo. Tumakbo na kayo! Bilis! Kuya, thank you po! Sorry, pasensya na kayo. Hindi ko man lang napansin na ibang daan na pala ang dinadaanan ng bus. Sorry, nagpabaya ako. Nakita ko naman ang sinseridad sa mga mata ng konduktora. Alam kong hindi siya kasabwat ng driver at nagpapasalamat pa rin ako sa kanya kasi ilang beses na niya kaming iniligtas ni Aris. Hinila ako ni Aris bago kami sabay na tumakbo palayo. Naiwan ang konduktor na nakikipaglaban sa aswang. Sa pagkakaalala ko, 5 aswang ang naroon at lahat sila'y tinutugis ang ibang mga pasahero. Napuno ng iyakan at sigawan ng lugar na yon. Nakakarindi ang mga sigaw nila. Nakakatindig balahibo. At hanggang ngayon ay parang nadidinig ko pa rin ang mga ito. Lahat ay nagmamakaawa para sa sarili nilang buhay. Malayo-layo nang narating namin ni Aris nang may humarang sa amin na isang aswang. Ibigay mo sa akin ang babae. Hindi! Hindi ako papayag na saktan mo ang aking mag-ina! Sayaw at gusto mo. Makukuha namin siya. Maawa po kayo sa akin at sa anak ko. Huwag niyo po akong papatayin. Bata pa po kami ng boyfriend ko. Please po, pakawalan niyo na po kami. Huwag kang mag-alala. Hindi ka pa naman mamamatay ngayong gabi. Gaya ng sabi ko, mas masarap kapag malaki na ang sanggol sa tiyan mo. Mapapatay mo muna ako bago mo sila makuha sa akin! Matapang ka, lalaki. Sige, papipiliin kita.
Yang babaeng yan o ang buhay mo? Aris! Aris, huwag kang pumili! Papatayin din niya tayo kahit anong piliin mo! Dumampot ng bato si Aris, tapos inilagay niya ito sa may panyo bago pinaikot-ikot. Naalala ko nang nakipagrambulan sila ng mga barkada niya sa ilang mga batang hamog. Ganun ang ginamit nilang armas. Anong akala mo sa akin? Ibibigay kita sa kanila? Ang sama naman ng tingin mo sa akin. Napahiya ako sa inasal ko, lalo na nang makita kong hinarap niya ang aswang. Ang akala ko'y kaya niya kaming isakripisyo para sa sarili niya. Pero hindi pala. Hinampas niya ang panyo na may bato sa mukha ng aswang. Pero hindi man lamang ito nasaktan. Tumalbog lamang ito na parang bola. Tumawa ng malakas ang aswang na parang nang iinsulto. Nang iinis ang pagkakatingin niya sa amin. Parang nakikipaglaro bago niya kami patayin. Palibas ay alam niyang wala kaming laban. Tingin mo tatablan ako sa armas mo? Hindi mo kaya ang kunat ng balat ko, boy. Ako! Kaya ko ang kunat at kapal ng balat mo, abwak! Nagulat ako nang marinig ang boses ng matandang babae sa likuran ko. Natuwa ako nang malingunan ko si Lola na hawak pa rin ang tungkod niya. Buhay siya at wala man lang galos kahit na iniwan namin siya kanina. Nakasunod ka ba hanggang dito, matanda ka? Lola! Lola, mabuti po at hindi kayo napahamak kanina. Trisha, ano ka ba? Huwag kang basta magtitiwala. Baka aswang din niya matandang yan. Kaya hindi siya sinasaktan ng mga aswang. Tumakbo na kayo! Ako na bahala dito. At ikaw, lalaki, huwag mong pabayaan ang nobya mo. Sige na, takbo na! Lola, mag-ingat po kayo Hinarap ng matanda yung aswang. Hinila naman ako ni Aris palayo, kaya wala na akong nagawa kundi tumakbo. Nilingon ko ang matanda at nakita kong nakikipaglaban siya gamit ang kanyang tungkod. Parang hindi siya matanda sa liksi niyang kumilos. Kaya niyang makipagsabayan sa mga aswang habang isa-isang hinahampas ng tungkod ang mga ito. Saglit lang nga ay napalibutan na ang matanda ng mga aswang. Dahil nakalingon ako sa mga naglalaban, ay halos makaladkad na ako ni Aris. Muntik pa nga akong madapa. Ano ka ba, Trisha? Ang bagal mo namang tumakbo. Maabutan nila tayo. Kita mong buntis ang tao Naman, Trisha. Hindi pa nga halata yung tiyan mo Hirap ka nang tumakbo. Baka kasi makunan ako. Hindi ka din nag-iisip Tsaka si Lola, hindi ba natin tutulungan? Hayaan mo na yung matanda. Ang importante, makalayo tayo rito. Pero Aris, tinulungan niya tayo kanina. Tapos iiwanan lang natin siya. Naririndi na ako sa'yo Kung gusto mo, di balikan mo siya. Sige, kung naduduwag ka, ako na ang babalik para tumulong. Punyemas naman, Trisha Tinulungan na nga tayo para makatakas. Babalik ka pa talaga doon. Halika na. Tumakas na tayo. Huwag mo sayangin yung pagtulong ng matanda. Sa pilitan niya na akong hinila palayo, kaya sumama na rin ako. Nakita ko na rin kasi na lumalaban ang matanda at hindi siya basta nagpapatalo. Pansin ko rin na tahimik na ang paligid. Hindi ko alam kung dahil nagtatago ang ibang mga pasahero o dahil baka wala na sila. Aris, ang tahitahimik na. Ano na kaya ang nangyari sa ibang mga pasahero? Talagang ngayon mo pa iisipin yan? Nangangalib na nga ang buhay natin Bilisan na lang natin tumakbo. Teka, sandali. Si Mina yata yun. Humihingi ng tulong. Ayan ka na naman Baka yung katigasan ng ulo mo magpahamak sa atin. Napahawak ako sa sinapupunan ko dahil sa sinabi ni Aris. Nagpapasalamat din ako kasi kahit papano'y matatag ang namumuong baby sa tiyan ko. Kumakapit siya para mabuhay. Pero hindi rin matiis ng konsyensya ko ang mga kasama namin na isa-isang pinapatay ng mga aswang. Isang babaeng kumakaway sa amin. Hindi ko mamukhaan dahil madilim na.
at tanging sinag lang galing sa buwan ang liwanag namin. Pero nabobosesan ko siya. Natigil ako sa pagtakbo, kaya napatigil din si Aris. Tulungan ninyo ako! Maawa kayo sa akin! Tulong! Kailangan niyo ng tulong, Aris! Punyemas naman, Tricia, oh. Buntis ka't nasa panganib din ang buhay natin. Uunahin pa ba natin ang iba? Pero, Aris, kawawa naman sila. Ilang beses na rin may tumulong sa atin. Hindi pa ba tayo tutulong para sa iba? Pucha, wala akong pakialam sa kanila. Ang importante, buhay tayong dalawa. Pati ng baby sa tiyan mo. Grabe ka! Hindi ko akalain na ganyan ka pala. Ang selfish mo, Aris! Ano? Huhusgahan mo ako kasi ayokong tumulong? Tricia, mag-isip ka nga. Kung babalik tayo doon, mamamatay din tayo. Ikaw na nga itong inaalala ko eh. Ako pang selfish ngayon? Kung selfish ako, hinayaan na sana kitang makain ng mga aswang. Sorry, naawa lang kasi ako sa kanila eh. Maawa ka sa sarili mo at sa pinagbubuntis mo. Kaya halika na. Bago ko hilahin muli ni Aris, ay nalingunan ko pa ang pagdating ng konduktor para tulungan si Mina. Kita kong paika-ika ng takbo niya, pero pinipilit niya pa rin tumulong. Pinipilit nitong itama ang pagkakamali nito nang mailgaw kami ng kasama niyang driver. Hawak pa rin ng konduktor yung mahabang tubo at yun ang pinanghampas niya sa aswang na humihila kay Mina. Pero sadyang malakas ang mga aswang. May humatak din sa konduktor papunta sa ilalim ng lupa. Hanggang sa hindi ko na makita ang dalawa. Tuluyan na silang nahatak pailalim sa lupa. Napasigaw ako sa takot at awa sa mga taong pinapatay ng aswang. Dahil sa pagsigaw ko, ay napalingon sila sa gawin namin. Huli na nang takpan ko ang bibig ko. Pucha, nalinti ka na. Ang tigas kasi ng ulo mo, Tricia. Ipapahamak mo pa ang buhay natin. Sorry, hindi ko naman gusto tong nangyayari. Palagi na lang mag-sorry. Teka, aray ko! Dahan-dahan naman. Buntis ako, Aris. Huwag kang basta nanghihila. Gusto mo bang makunan ako? Ang tigas kasi ng ulo mo. Sabing takbo na eh. Hinila pa rin ako ni Aris. Tapos magkahawak kamay na tumakbo. Paglingon ko sa likuran namin ay nakita kong gumagalaw ang lupa. Sinusundan kami ng mga aswang. Diyos ko po, Aris. Sinusundan nila tayo. Focus sa pagtakbo. Huwag kang lingon ng lingon. Sa bilis ng paggapang nila sa ilalim ng lupa ay naabutan kagad nila kami. Hinatak nila si Aris papunta sa ilalim ng lupa. Napasigaw ako sa takot habang hawak ng mahigpit ang kamay ni Aris. Tricia, huwag mo akong bibitiwan. Diyos ko po, Aris. Kumapit kang mabuti. Pipilitin kong hatakin ka. Ayoko pang mamatay. Tulungan mo ako, Tricia. Hindi ko na kaya, Aris. Ang sakit ng tiyan ko. Aray! Sige na. Bitiwan mo na ako. Hindi! Ayoko! Huwag kang bibitaw, Aris! Alagaan mo magiging anak natin. Hindi ko na rin kaya. Hindi kita iiwan! Kumapit ka lang! Bitiw na, Tricia. Kinakagat na nila ang mga pako. Hindi ko na rin kaya. Umalis ka na. Tumakas ka na. Tulungan niyo kami! Nabitiwan ko si Aris at bumagsak pa ako paharap sa lupa. Mabuti na lamang dahil naituod ko ang kamay at tuhod ko, kaya hindi ako napadapa. May konting kirot akong naramdaman sa tiyan ko, pero saglit lamang yon. Isang aswang pang lumabas sa ilalim ng lupa at nakangising nakatingin sa akin. Maawa po kayo! Ibalik niyo si Aris! Pasensya na, pero gutom din ang mga kasama ko. Para hindi ka masaktan o kung ayaw mong idaan ka pa sa ilalim ng lupa, sumama ka na lang sa akin. Hindi!
Ayoko! Hinila ko ng aswang patayo. Pinilit kong kumawala. Pero halos bumaon na ang kuko niya sa balat ko dahil sa higpit ng pagkakahawak niya. Napadaing ako sa sakit habang umiiyak. Akala ko'y katapusan ko na noon. Pero dumating ang matandang babae. Tinukod niya ang tungkod sa lupa. Tapos ay ipinalo sa likod ng aswang. Napadaing ang aswang sa sakit. Kaya nabitiwan ako nito. Hinila naman ako ng matanda palapit sa kanya. Wala ba kayong kabusugan, mga abwak? Ang dami ninyong nabiktima ngayong gabing ito. Gutom pa rin ba kayo? Akin ang buntis na yan. Aalagaan ko naman siyang mabuti kaya huwag ka nang makialam pa, tanda. Para ano? Para kainin ang sanggol kapag nabuo na ito? Hindi ako papayag. Bakit ba kailangan mong magbuwis ng buhay, tanda? Hindi mo naman kilala ang babaeng yan. Hindi mo siya kaano-ano. Albularya ako. Tukulin kong tulungan ang mga tao, lalo na kung nanganganib sila sa kamay ng mga aswang na tulad mo. Kung ganon, magtuos tayo. Papatayin kitang pakialamera ka! Hinubad ng matanda ang isang kwintas niya at ipinasuot sa akin sabay bulong. Ano man ang mangyari, huwag mong alisin ang kwentas. Proteksyon mo yan. Lola, mag-ingat po kayo. Matapos niya akong tapikin at bulungan ng orasyon ay hinarap niya na ang aswang. Sa bilis at lakas ay hindi mo akalain na matanda na si Lola. Mas mabilis at mas maliksi pa siya makipaglaban kaysa sa konduktor kanina. Siguro ay dahil sa mga agimat niya. Ilang hampas lang ay napabagsak na ng matanda ang aswang. Bumagsak ito sa lupa na wala ng malay. Ako naman ay nakaluhod na sa lupa kasi sumasakit na ang tiyan ko. Agad naman akong nilapitan ng matanda. Lola, sumasakit po ang tiyan ko. Binulungan ko ng orasyon ng tubig na pinainom ko sa iyo kanina. Proteksyon yun ng sanggol para kumapit siya at para hindi makain ng aswang. Baka napagod ka lang sa pagtakbo kaya sumasakit. Hinawakan ng matanda ang tiyan ko, tapos marahang hinaplos. Bumulong pa ito ng kung anong orasyon bago hinipan ang tiyan ko. Kahit paano'y kumalma naman ang pananakit nito. Kaya mo na bang tumayo? Kailangan nating makaalis dito. Dahil baka may kasama pang mga abwak na yan. Lola, yung ibang pasahero po ba? Ano pong nangyari sa kanila? Hindi ko alam. Wala na akong nadatnan sa bus kanina. Si Aris po. Nakuha nila si Aris. Magpakatatag ka, Ne. Para sa anak mo. Halika na. Pinilit kong tumayo at maglakad habang akay ako ng matanda. Tahimik na ang paligid at tanging mga kuliglig na lamang ang maririnig. Wala na mga nakakarinding sigaw ng mga tao. Wala na mga pag-iyak nila at paghingi ng saklolo. Para bang walang nangyaring trahedya sa sobrang katahimikan. Bawat segundo na naglalakad kami ay hindi nawawala ang takot ko na baka bigla na lang may humila sa amin sa ilalim ng lupa. Malayo nang nilakad namin ang matanda hanggang sa marating namin ang kalsada. Lola, didiretso po ba tayo sa mga pulis? Anong sasabihin natin sa kanila? Walang maniniwala sa atin kung sasabihin natin ang nangyari. Ano po ang gagawin natin, Lola? Hihingi tayo ng tulong para makauwi tayo. May awa ang Diyos. Makakauwi tayo. Ganun nga ang ginawa namin. Hindi namin sinabi ang buong pangyayari nang pumunta kami sa police station. Ang sinabi namin ay naligaw kami at lumampas sa dapat na babaan namin. Mababait naman ang mga pulis. Binigyan nila kami ng maiinom tsaka tinapay. Doon na kami nagpalipas hanggang sa umaga. Binigyan nila ako ng pamasahay pabalik sa Maynila.
at yung matanda naman ay papunta sa probinsya nila. Lola, salamat po talaga sa tulong nyo. Hindi ko po alam kung paano ko haharapin ang mga magulang ko, pati ng mga magulang ni Aris. Hindi ko po alam kung anong sasabihin ko. Huwag kang masyadong nag-iisip at makakasama sa baby mo. Huwag kang matakot magsabi sa mga magulang mo kasi sila lang ang kakampi mo. Thank you po talaga, Lola. Kung wala kayo, baka patay na rin ako ngayon. Tungkulin kong tumulong, De. Yan ang sinumpaan kong tungkulin sa mga gabay ko. O paano? Hanggang dito na lang. Mag-ingat ka sa pag-uwi mo. Mag-ingat din po kayo. Doon na rin naghiwalay ang landas namin ng matandang albularya na tumulong sa akin. Sa isang gabing magkasama kami, napakalaki ng nagawa niyang tulong para sa akin at sa magiging anak ko. Pag-uwi ko sa bahay namin, ay galit na galit ang mga magulang ko. Lalong-lalo na nang malaman nilang nagdadalang tawa ko. Sobrang disappointed sila sa nangyari at gusto nilang panagutin si Aris. Pero lumabas sa balita ang pagsabog ng bus kung saan namatay lahat ng mga pasahero kasama ang konduktor at driver. Inuwi ang sunog na bangkay ni Aris sa kanila. Akala ng mga kaibigan nito na hindi ako natuloy sa biyahe. Ang ipinagtataka ko lang, bakit sinabing nahulog sa bangin at sumabog ang bus kung ang totoo'y inaswang kami ng gabing yun. Sinabi ko ang buong katotohanan sa mga magulang ko. Pero hindi sila naniwala sa akin. Akala nila'y nababaliw na ako. Gabi-gabi akong dinadalaw ng bangungot dahil sa mga nangyari. Napapanaginipan kong malagim na sinapit ng mga pasahero. Ang munti ko na ring pagkamatay kung hindi lamang ako niligtas ng matandang albularya. Ang pagkamatay din ni Aris ay masyado kong dinamdama. Kaya nagkaroon ako ng nervous breakdown. Ang masakit pa, ang sanggol sa sinapupunan ko na nakaligtas sa mga aswang ay hindi naman nakaligtas sa trauma na pinagdadaanan ko. Nalaglag ito dahil sa mga stress at nervous breakdown na pinagdaraanan ko. Pinatignan ako ng mga magulang ko sa mga espesyalista hanggang sa unti-unti akong nakarecover. Sa ngayon ay masaya na ako sa bago kong buhay. Paminsan-minsan ay naaalala ko pa rin ang gabing yun. Nanatiling sikreto yun dahil hindi na rin nilabas ng media na bawat sunog na bangkay noon ay wala ng mga laman loob. Kung ano man ang nangyari nung gabing yun, ako at ang matandang albularya na lamang ang nakakaalam. Kung patay na rin siya ngayon, mag-isa ko na lang itinatago ang sikretong ito.